Iboboto nyo ba yung team na silang may kagagawan kung bakit napakataas ng presyo ng lahat ng bilihin? Iboboto ba nyo yung team na silang may kagagawan kung bakit lubog na sa katiwalian at korupsyon ng ating bansa? Pati pera po ng PhilHealth, kinulimbat na. Pati pera ng PDIC, kinulimbat na. Pati pera ng dalawang bangko na ang kanilang gawain ay palaguin ang ekonomiya ng bansang ito, kinulimbat din. At inilagay nila ang mga perang yan sa mga proyekto na silang ang kikita. Yan po ba ang team na iboboto ninyo? So ito po ngayon mga kababayan si Congressman Marcoleta na nagsalita ngayon at talaga namang binasag niya ang Team Alyansa ng kabilang grupo mga kababayan. Ayan, so sabi niya nga po dito ay kung iboboto nyo pa rin ba itong team na nagpalubog ng bansang Pilipinas dahil sa mga korupsyon at iboboto nyo pa rin ba itong team na nangulimbat ng pera ng PhilHealth, ng PDIC at ng dalawang bangko. Ayan, sabi niya ay inilipat yung pera doon sa mga project nila. Ayun, so panoorin natin mga kababayan itong si Congressman Marcoleta, itong walang prenong pasabog at talagang binasag niya itong Team Alyansa. Meron nga pong nagpadala sa akin ng isang litrato sa Viber. Meron pong isang flood control project. Hindi pa po dumarating ang baha. Wala pa pong tubig. Nagiba na po yung project. Kaya nakalagay po dun sa kanyang minota, flood control project, sabi niya. 80% lupa, plus 15% semento, plus 5% bakal, equals pera. Napakahirap po talaga. Ngayon po, darating na naman po ang mga kandidato, kumakandidato bilang senador sa kabilang kampo. Lalapit silang lahat sa inyo para sa ganon ay humingi na inyong mahalagang tulong upang sila'y muling mailuklok sa kanilang mga pwesto. Hindi ba ninyo itatanong sa kanila, bakit po kayo lumalapit na naman sa amin? Samantalang yung tungkulin po na ipinangako ninyo sa amin maraming panahon nang nakararaan ay wala namang natupad. Yung pangako po ninyo na magandang buhay, na mailagay nyo po kami sa magandang kalagayan, nasaan na po yun? Lalapit sila sa inyo, meron daladalang konting ayuda. Ang tawag po nila dyan sa mga ayuda, AKAP, AX, tupad, at kung ano-ano pa. Ipagpalagay na po natin ang matatanggap ng bawat isa. Ngayong nalalapit po ang eleksyon ay 10,000 piso. 10,000. Kapag dinivide nyo po yung 10,000 sa 365, ibig sabihin sa loob ng isang taon, meron kayong makukwentang amount dyan. Ano man ang makwenta nyo, i-divide nyo uli by 6. Sapagkat ang termino ng isang senador ay 6 na taon. Katapos-tapusan ang makukwenta ninyo dyan, 5 piso isang araw, katumbas
ng ibibigay nilang 10,000 sa inyo sa loob ng panahon na sila ay uupo sa Senado. 5 piso po. 5 piso katapat ng 2 hopya. O kaya 2 candy. Yan po ba ang inaasahan ng bawat isang mamamayang Pilipino? Yan po ba ang ipinapangako nilang pagsisilbi sa inyo? Lalapit sila sa inyo, iaabot ang konting pera, mapaligaya ko. Mapaligaya siguro kayo, baka wala pang isang araw eh. Baka lahating araw lang, wala na yung binigay nila. Ang katapat po nun sa loob ng 6 na taon, 5 piso isang araw. Sa harap ng napakamahal na bilihin na sa araw-araw ay nagiging hamon sa bawat isang Pilipino. Maawa po kayo sa ating bansa. Maawa kayo sa inyong pamilya. Huwag kayong papayag na insultuhin kayo. Ang Pilipino ay merong dangal. Ang Pilipino, hindi niya ipagpapalit ang kanyang dangal. Ayaw ng Pilipino ang ayuda. Alam po ninyo ang ayuda, kailangan lamang po natin yan sa panahon ng krisis. Nasunugan, tulungan mo. Nabagyo, nabaha, tulungan mo. Yan ang ugaling Pilipino. Pero kaya siya pupunta, dala-dala yung ayuda sa'yo. Para sa ganon, ay malinlang kanya. Para sa ganon, sa kinang ng perang dala-dala niya, baka sakaling ikaw ay mailigaw niya. Binabayaran niya ang boto mo. Huwag po ninyong ipagpibili ang kinabukasan ng inyong pamilya. Ang Pilipino po, kahit mahirap ang kanyang buhay, ang gusto niya, ang gusto ng Pilipino, bigyan mo siya ng pagkakataong makapagtrabaho. Yun ang gusto ng Pilipino. Ang Pilipino ay merong karangalan. Ganun po ang dapat ninyong gawin. Meron kayong pagpipilian. 2 teams lamang ito. Yung team namin po, Team Suka. Tinawag po kaming nagbebenta at bumibili ng suka. Huwag po kayo magagalit doon. Pabayaan nyo na po yun. Okay lamang po yan. Kasi po kung sa dalaga, kagaya po ng napakaraming dalaga nakikita ko ngayon, ang gaganda pa. Kapag ang dalaga may asim, komplimento po yun. Ang Team Suka ay may asim. Yung kabila, umasim na. Umasim na. Isimplify na lamang po natin ang issue, mga kababayan. Gawin nating simple ang pinag-uusapan. Iboboto nyo ba yung team na silang may kagagawan kung bakit napakataas ng presyo ng lahat ng bilihin? Iboboto ba nyo yung team na silang may kagagawan kung bakit lubog na sa katiwalian at korupsyon ng ating bansa? Pati pera po ng PhilHealth, kinulimbat na. Pati pera ng PDIC, kinulimbat na. Pati pera ng 2 bangko na ang kanilang gawain ay palaguin ang ekonomiya ng bansang ito, kinulimbat din.
at inilagay nila ang mga perang yan sa mga proyekto na silang ang kikita. Yan po ba ang team na iboboto ninyo? Yung team na yan din ang may kagagawan kung bakit na-impeach ang Vice President. Gusto nyo ba yung team? Yung team na gustong tanggalin ang Vice President? Wala pong kasalanan ang Vice President. Ako po ay kasama sa House of Representatives. Ang kalabang ko po ay napakarami. Napakarami nila. Ngunit sinasabi ko sa kanila, mali ang batayan ninyo. Mali pati proseso na ginamit ninyo. Walang kasalanan ang Vice President. Yang team na yan ang gumawa ng paraan para sa ganun ma-impeach ang Vice President. At kapag yung team na yan ay nanalo uli, tuloy-tuloy na nilang tatanggalin ang Vice President. Alalahanin po ninyo mga kababayan, ang ating pangalawang Pangulo Sara Duterte ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Ang bawat isa sa inyo ay kasama doon sa bumoto sa kanya. Yung kapangyarihan na ibinigay ninyo sa Vice President, basta-basta na lang nilang tatanggalin. Yun po yung team na lalapit uli sa inyo. Sila po uli ang lalapit sa inyo. Lalapit na nagmamagandang puso. Ewan ko naman kung papansinin niyo pa. Yung Team Suka, sila lamang ang nakakaalam kung paano i-address ang lahat ng hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang Team Suka na nandito sa inyong harapan ngayon, sila lamang ang magtatanggol sa kapalaran ng Vice President. Wala nang iba. Sa sandaling makahanap sila ng 16 na senador sa susunod na Kongreso, sa susunod na Senado, matatanggal po ang ating Vice President. Yan po ang kanilang gustong gawin. Kaya ang gusto po nila, 12-0. 12-0 daw po. Walang mananalo isa man sa PDP laban. Yun ang kanilang gusto. Sapagkat gusto nilang siguruhin na matatanggal ang Vice President. Papayag po ba kayo na mangyari ito? Ang PDP laban po, sila lamang ang merong kakayahan ay pagtanggol at pigilin ang kanilang mga balakin. Mahalin po natin ang Pilipinas. Sagipin natin ang ating bansa. Kilala na po ninyo kung sino-sino yung mga kandidato sa kabilang team. Kilala na po ninyo, hindi ba? Pabalik-balik na lang. Pabalik-balik. Yung karamihan sa kanila nakabalik na ng ilang beses. 2,
3 hanggang 4 na beses na nakabalik sa Senado. Ano ang kanilang mukha na iharap sa inyo? Anong mukha ang iharap sa inyo? Kailangan po ninyo silang tanungin. Paglapit po, ang totoo niyan, hindi po sila lumalapit ng personal. Ang ginagamit nila, television, ang ginagamit nila, radyo, mga tarpaulin, kung anong-ano, sapagkat nahihiya sila na lumapit sa inyo. Sapagkat titingnan nyo sila sa kani-kanilang mata, hindi sila makakatingin sa inyo. Ngunit ang PDP laban, sila po, titingnan kayo straight in the eye. So ayun po mga kababayan, no, ang buong tapang speech po ni Congressman soon to be Senator Congressman Marcoleta, na talaga namang tiniran niya or binasag niya itong Team Alyansa, mga kababayan. At meron pa nga po siyang nasabi na meron pong nagpadala sa kanya ng litrato ng isang project ng flood control, at sinabi doon na 80% yung lupa, 15% semento, 5% lang yung bakal, equals pera. So yan, so yun yung mga nangyari mga kababayan, no, doon sa flood control project na wala pang baha pero sira na po yung project. At sinabi din po ni Congressman Marcoleta, mga kababayan, na huwag magpadala doon sa mga kandidato na may mga bitbit na ayuda or pinamigay na ayuda, dahil yung ayuda na binigay nila ay kahit isang oras or kalahating araw or isang araw ay mauubos na. Pero ang kapalit nito ay 6 na taon na pagdudusa. Kaya pinag-iingat niya yung mga tao, mga Pilipino, na huwag magpadala sa mga ayuda na dala-dala nila, mga kababayan. At ito nga pong impeachment ni VP Sara, kasi yung target po nila ay 12-0 daw, mga kababayan. Kaya kung halimbawa ay nakaupo sila, ay talagang tatanggalin po nila si VP Sara Duterte, mga kababayan. So yun po yung mga issue na ni-raise po ni Congressman Marcoleta, mga kababayan. Kaya kailangan lahat ng PDP ay pasok doon sa Senado para ma-counter tong plano nilang pag-impeach kay VP Sara doon sa Senado. Ayan. So ano pong opinion nyo, mga kababayan? Please comment down below dito sa ating comment section. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.